Magandang gabi sa inyo mga boy. Welcome back ulit sa ating channel and FIBA Asian World Cup Qualifiers. Update lang tayo mga boy sa nangyaring laban kanina sa pagitan ng China at ng Chinese Taipei. So aside sa laban kanina sa Mall of Asia Arena sa pagitan ng Gilas at ng Australia, baka hindi nyo alam, naglaban din ang China and Chinese Taipei. Dito sa Pilipinas yan mga boy. First game sila kanina ng alas 4. Ayan. So, baka nang tataka kayo kung bakit dito ginanap yung laban ng China at Chinese Taipei. Meron kasi silang, alam niyo naman, merong conflict ang China and Chinese Taipei. So, iniwasan ng FIBA na magkaroon ng possible na lutuan or dayaan between China and Chinese Taipei. Alam natin mainit sa isa't isa yung dalawang bansa na ito. So, naghanap yung FIBA ng neutral ground or neutral na country na pwedeng paglabanan ng China at Chinese Taipei. And ayun na nga, ang pinaka-best na napili nilang lugar na paglabanan is yung Pilipinas. So parang naging battleground ng China at Chinese Taipei yung Pilipinas mga bay. So sinabay sila kanina, first game sila sa laban ng Gilas at Australia. And panalo yung China mga bay sa score na 93-100. Yan, so another come from behind victory na naman ulit para sa China. Okay, kung matatandaan ninyo, nung nakarang araw lang nanalo yung China from come from behind victory pa rin mula sa Japan. Yan, home court pa mismo yan ng Japan. Tinambakan pa sila ng Japan doon pero nakahabol sila. And pagdating naman dito sa Pilipinas, ganun din. Kumbaga, tinambakan sila ng Chinese Taipei, actually ng 11 points. Sobrang ganda ng laban, sobrang dikit. Maski ako, hindi ko na-expect na ganito kaganda yung magiging laban ng China at Chinese Taipei. And parang sobrang dami nang nanood kanina mga bay. Ang daming supporters ng China team. Okay? Karamihan doon mga Chinese na nandito sa Pilipinas. And meron ding mga Pinoy supporters yung China mga bay. Hindi ko alam kung bakit parang naging home team ng China yung Manila, yung MOA Arena kanina. Sobrang dami ng fans ng China na nanonood. Okay, grabe yung suporta ng China sa national team nila. So, lumamang ng 11 yung Chinese Taipei. Very impressive yung naging performance ng Chinese Taipei dito mga bay, Hindi ko rin na-expect. Na-expect ko talaga na nag-improve sila pero nung tinalo nila yung Korea, nagulat talaga ako na natalo nila yung Korea. Hindi lang basta-basta talo, tinambakan pa nila. And eto naman yun, kumbaga, dumikit sila sa China. Okay, sayang sa kanila na sana yung panalo ko, hindi lang na-comeback ng China mga bay, So back-to-back wins to para sa China. Okay, pero nevertheless, dito sa group na to, ito kasi yung mahirap na grupo dito Okay, sa group ng Group B, nandito kasi yung Korea, Japan, China at Chinese Taipei. So, kumbaga group of death to. Medyo mahirap kung sino yung malalaglag dito. Ang pagpipilian lang dito is nakadepende na lang to sa window 3 kasi kanina talo din yung Korea sa Japan. So, it's either Chinese Taipei yung malalaglag or Korea. Depende sa magiging result sa window 3. Okay, so yan yung ito wala pang kasiguraduhan kung sino talaga yung malalaglag sa group nila. Yan, so back-to-back wins para sa China. Kumbaga, tinawag silang never say die ng FIBA mga bay, Parang Hinebra. Never say die na ng China. Kung meron tayong Hinebra dito, meron din silang never say die sa China sa national team nila. So, yun lang mga bay. Maraming salamat sa panonood.